Magandang araw po sa lahat ng tumatangkilik sa channel na ito. Ang pamilya ko ay nakatira sa probinsya ng Quezon. May isang maliit na isla na dinarayo ng mga turista tuwing summer. Marami itong bundok na magkakarugtong at mga ilog na pwedeng paliguan. Buwan ng June, isang maaliwalas at mainit na araw ang nagpasimula sa aming paglalakbay patungo sa Kakahuyan. Kasama ko ang aking kapatid na si Ray, at ang aming pakay ay manguha ng mga sariwang prutas na gagamitin sa pagdiriwang ng fiesta sa aming bayan. Alas 9 ng umaga nang kami ay nagumpisang pumasok sa Kakahuyan. Masigla kaming nagtungo sa kagubatan, bitbit ang aming mga basket. Hindi nagtagal, nagsimula na kaming mangolekta ng mga prutas na nakikita sa paligid. Iba't ibang uri ng prutas ang aming nakukuha. Di pa kami nakakalayo at marami na kaming nakuhang mga prutas, halos mapuno na ang lalagyan ko. Gusto ko na sanang umuwi pero sinabi ng kapatid ko na mas madaming prutas daw sa mas malalim na parte ng Kakahuyan kaya sumama na lang ako. Tama nga ang kapatid ko. Mas madami ang makukuha naming mga prutas kaya mas pumasok pa kami dito. Abala ako sa paghahanap ng mga prutas nang tinawag ako ng kapatid ko. May nakita siyang maliit na kubo na nakatago sa loob ng masukal na kakahuyan. Hindi namin napigilang pumasok dito. Sa liit ng pinto, mga bata lang ang pwede kaya malamang wala pang nakakapasok doon maliban sa amin. Pagpasok namin, amoy agad namin ang sariwang hangin. Ang loob ng kubo ay malamig at malinis, nakakaiba sa mainit na panahon sa labas. Napansin namin ang isang maliit na mesa sa isang sulok at sa itaas nito ay isang parang altar. Nakasabit din sa dingding ang mga lumang larawan ng mga taong hindi namin kilala. Nasa isip namin na magpahinga muna sa loob. Tutal wala namang tao. Namahinga kami at hindi namin namalayan na nakatulog kaming dalawa. Maya-maya pa ay pareho na kaming nagising. Palabas na sana kami sa kubo nang napansin naming may nakatindig sa tapat ng bintana. Nagtakbuhan kami papunta sa labas nang narinig namin ang isang kahindik-hindik na tiinig. Para itong sigaw ng tao na may halo na huni ng isang unggoy. Sa takot ko ay nanginig ang tuhod ko at muntik ng madapa. Napansin ko rin na gumalaw ang kubo na para bang may malaking tao na tumulak dito. Pinilit kong tumakbo pero nanlalambot ang mga tuhod ko hanggang sa ako'y napaupo na lang. Ang kapatid ko naman ay iniwan ako at nakita kong palabas na papunta sa pinto na dinaanan namin. Tinawag ko siya pero dahil sa takot, ay hindi na niya ako pinansin. Nagmadali siyang tumakbo at dahil may putik ang dinadaanan, siya ay hindi makaalis sa kinalalagyan. Halos mahimatay ako nang may kumapit sa akin ng mahigpit mula sa aking likuran na galing sa direksyon ng bintana. Bago pa ako makalingon sa likod ay naamoy ko na agad ang masangsang na sariwang dugo. Hindi ako makagalaw nang nakita ko kung ano ang nasa likod ko. Isa itong halimaw na ang mukha ay parang unggoy na halos nakakalbo ang mga balahibo. Akma akong kakagatin habang nakalabas ang mahaba nitong dila. Pinilit kong pumiglas ngunit ayaw na sumunod ng katawan ko. Sigaw na lang ako ng sigaw at ang kapatid ko naman ay hindi na rin nakagalaw dahil na rin sa takot. Walang tigil ako sa pagsigaw habang dinidilaan ako ng halimaw sa pisngi. Nakakasulasok ang hininga nito na parang pinaghalo-halong bulok na basura. Nang biglang napadpad ang aking mata sa basket na may mga prutas na nasa tabi ko, dumampot ako ng prutas at isinalaksak ko sa bibig nito. Bigla itong pumalahaw na akala mo nasasaktan. Dali-dali itong bumitaw at tumakbo sa kakahuyan. Siguro, hindi nito gusto ang lasa ng hilaw na prutas,
na sa tingin ko ay maasim ang lasa. Ilang sandali pa ang lumipas bago kami nakagalaw muli. Nagmadali kaming umalis at sumisigaw kaming tumakbo pa uwi. Sinalubong kami ng mga kalalakihan sa lugar namin at agad na sinabi ang nangyari. Dali-dali nilang binalikan ang kubo ngunit hindi na nila nakita ang nilalang. Hanggang ngayon ay nanghihilakbot pa rin ako kapag naalala ang nangyari sa amin ng araw na iyon sa loob ng kakahuyan.